nila o spoiled brat. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Magandang araw po, Madam Vice President. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binibigay po sa amin at makapagtanong po sa inyo. Pero bago po ang lahat, ma'am, ano po bang dahilan at nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na magpaunlak po kayo ng inyo? Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin ngayong araw na ito. Nagpa-interview ako dahil gusto ko na malaman ng taong bayan at ma-explain sa taong bayan kung bakit hindi ako sumasagot sa question and answer sa budget hearing ng Office of the Vice President para sa budget proposal namin 2025. Gusto ko kasi na maintindihan ng taong bayan saan ba ako nanggagaling. Madam Vice President, sa mga nakaraang linggo po, naging laman ng balita ang naganap na hearing sa House of Representatives po para sa 2025 OVP budget. May mga nagsasabi na nag-asal pretenelya daw po kayo, lalo na sa House of Representatives. Hindi daw po kasi kayo sanay na matanong sa mga bagay-bagay, kaya ganoon na lamang po ang naging asta ninyo. Ano po ang reaksyon niyo dito? Sanay ako na sumagot sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview, kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media, kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Sanay ako sa ganyan. At Sanay. Sigurado alam sanay. ng taong bayan At na hindi kung bakit ganun ang nangyari kasi o spoiled brat dahil kilala nila ako simula ang nung mga ako tanong ay kasi nasa hindi Davao naman pa, talaga simula nung ako ay mayor pa. parang unethical dahil yung mga tanong ay Kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso halos tapos na. 2022, 2023. Although na budget, dating budget niya yun. Pero hindi na yun kasali sa bagong budget yata. Hindi ako isang Bakit yun pa ang spoiled tinatanong? brat. In fact, Oo. Maski ako nga, parang hindi hindi na din ako conforme sa mga kaibigan ko, hindi naman tanong sila na galing sa political na pamilya, kanilang sa mga mayayaman na pamilya, sa mga in-raise. powerful na So, pamilya. yung Sila ay mga mga ni-raise up nila na tao tanong. lamang at yun So, ang talagang kinalakihan ko. parang Isang ordinaryong ano ng damdamin. environment O na parang ano din. Kasi hindi na actually hindi relevant dahil bayan. 2025 budget. palagay Bakit ko, yung mga tinatanong yung hindi lang sanay sa ang mga 2023 pa, ang iilan nung na matagal na na. mga miyembro ng House of Liban na lang doon sa Representatives aklat na na hindi nila makuha yung gusto 10 nila million na at budget. gusto nilang So, marinig na So, sagot. kaya lang At kasali hindi na sanay ron yung mga lahat ilan ng dahil mga representatives natin na sinasagot sila hindi na maganda talaga ang mood sa ng kanilang Vice Presidente mga dahil sa patutsada. mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na Yeah, parang, atake brate nila talaga. yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Kaugnay dyan, Madam Vice President, dito sa budget hearing, naniniwala po ba kayo na may kapangyarihan talaga ang Kongreso na pusisiin ang budget po ng bawat ahensya ng gobyerno? Siyempre, oo, nakalagay yan sa ating saligang batas na ang Kongreso natin ang merong power of the purse. Kaya nga, di ba, merong mga budget hearings at merong pagpasa ng budget mula sa House of Representatives at sa Senado natin, sa Kongreso natin. Kinikilala natin yan. Kaya nga, di ba, pumunta tayo doon sa Senate hearing, pumunta tayo doon sa House of Representatives na hearing dahil Siyempre alam niya yun dahil ng budget. ilang taon na siya na naging Vice Presidente. So last year ginawa nila yun. Kaya lang iba ang ngayon, sitwasyon. So parang pinagkaisahan na siya bago pa yung hearing na yun. Bali alam na kung anong mga itatanong or scripted na yung mga tanong na kailangan nilang i-raise up. Napakahalaga sa akin na malaman ng taong bayan ang Office of the Vice President budget proposal. Kaya nga bago kami pumunta sa Senate, bago kami pumunta sa House, ay pinublish namin yung budget proposal namin sa aming website, sa Office of the Vice President, sa social media platforms namin. Ginawa namin siyang madaling intindihin ng taong bayan kung saan papunta yung budget proposal ng Office of the Vice President. Ma'am, going back din po kaninang sinabi niyo na yung ilang beses niyo pong sagot sa mga kongresista that you will forgot
the opportunity to defend the 2025 budget proposal of the OVP and will defer to the wisdom of the Congress, bakit tila daw po iniiwasan? Parang ganito yung lumalabas na. Oo. Kasi, sinasabi ko paulit-ulit yon na Nakakairita kasi yung mga tanong eh. Siyempre, sa Congress ang budget ng Office of the Vice President at iniiwan namin sa Kongreso ang desisyon kung ano ang gagawin nila para sa Office of the Vice President. Kaya fina-forgo na namin yung question and answer. Unang-una dahil nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro, iilan na mga miyembro ng Kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika. At pangalawa, kasi kita ang ko din. budget Totoo yan. ng Pilipinas ay hawak lang At ng saka balak na nilang sirain ang Vice Presidente.